February, March, nagugulat ako, buwan. Sabi, yun po ay personal niya. Pero no starting March, at sa susunod na mga panahon, kumpanya na po ang sasagot. Kaya ang kausap niyo na ako. Nako niyo po ba ako? So sabihin natin, sa langit ka tumingala. Amen. Sabi ng finance, ipadala nyo na lang kay Ruth yung acknowledgement para ma-file namin. Ayun, binigay namin kay Ruth. So makikita natin, alam nyo, nung ginagawa ko itong message nito, mas marami pa yung iyak ko. Kaya nais ko i-share sa inyo ito. Na talagang dumadating sa buhay, alam ng Diyos sa kanyang gagawin. Alam niya eh. Yung alawag nating uunahan na kung kayo napalagay sa akin, sisihin mo ang Diyos, Lord, naglingkod naman ako sa iyo, ba't ako pa ang idadialysis? Naglingkod naman ako sa iyo, ba't gato nangyari? Pag yun ang nag-response natin, wala. Pero sabi ng Lord, anak, okay lang, alam ko gagawin ko sa iyo. Amen? Ay grabe po ngayon. Sabi nga nung bishop kagabi, Bishop, ang ministry mo ngayon hindi na church planting, pagpapalakas na iglesia. Kasi kahapon ang minentor kong mga pastor sa Cavite, humigit kumula na sa 40. 40. Nung nakaraan, ang minentor ko sa kabilang church, nasa 30. Tapos, may kumukunik pa sa akin sa Maynila, yung kaibigan ko, Bishop, baka naman pwede madalaw mo kami dito. Sabi ko, Lord, ito ba ang ministry ko ngayon? Magpalakas ng iglesia na, magpalakas sa mga pastor para matuto sila mag-church planting. At ako'y natutuwa naman, kahit hindi masyado kumikilos dito ngayon, yung ating mga pastor, patuloy na kumikilos. Palapakan natin ang buhay nila. At pagkatapos, ito pa himala, sisimulan natin ang second floor. Talaga tumatas lang ako, Lord, yung kumpleto na I-beam. Amen? 200, magkano, Pastor Conrad? Ha? 214,000. So, kas natin binayaran niya, sabihin mo, siksik, liglig, umaapaw. No? Kasi ang pait na, kaya ito nabuo dahil may nagpautang na lumber. Pero fully paid na po tayo doon. Ay ang pait ni Pastora, hindi na tayo mangutang. Kung magkano yung papasok, magagawa yan. Naniniwala kayo doon? So, yun, praise God. Amen? So, ano gagawin natin? Sabihin nga natin, look, sabay-sabay naman tayo tumingala. Amen. Doon tayo, yun ang pag-asa natin eh. Eh sabi ko, Lord, grabe. Tapos, yung pandialysis ko, pati yung mga nurses nagugulat. Say, grabe naman itong inyong pabor. Kasi yung nakakuha ko ng pabor sa kaibigan natin congressman, hanggang sa 1 taon, libre ako ng dialyzer at gamot. Ang babayaran ko lang yung doktor at saka yung iniinom na vitamin. So makikita natin, buhay ang Diyos eh. Kaya makikita natin yung provision ng Panginoon, open, portal in heaven. Kaya napakahalaga, lahat ng bagay, problema naman natin, profession man natin, trabaho natin, negosyo natin, ilagay natin sa kamay ng Diyos, pahawakan natin ng Diyos. In other words, sabihin mo, Lord, makialam ka. At pag ang Diyos na nakialam, sigurado hindi ka magkukulang. Sobra pa. Kasi ako pa nakakapag-bless doon sa dialysis center. Yung isa umiiyak, wala kang dialyzer. Ang 1,008. Sabi ko, ma, bawasan mo na yung blessing ko. Ang dami kong dialyzer, bigay. Nung isang araw, ako'y naando sa SM, nagpapalamig. Merong classmate, nakita yung matanda, ugod-ugod. O, pastor, nandito ka pa. Ako po dito nagpapahatid sa anak ko. Sabi gano'n, kasi ganyan. And the Lord impressed to my heart, bless him. Sabi ko, sandali po ha, hintayin ko lang yung aking ingat yaman. Eh, siyempre, umupo na lang siya doon. Mamaya, dumating, mahali ka nga. Sabi ko, pahingi. Bakit? Sige. Nanay, idagdag niyo po doon sa panggamot niyo.
Alam nyo, if you break something, there is a multiplication. Pag hindi magmumultiply, hanggang hindi mo isinishare. Hanggat hindi mo binibreak. Kasi yung pong tinapay, buo yung 5. Kung mayroong buns, kung tawagin, 5 piraso, ibig sabihin, 1 pinggan. Ay hindi naman pwedeng, bigay mo lahat. Anong ginawa ng Panginoon? Piraso. And there is a miracle of multiplication when you break, when you share something na anumang nasa kamay ng Diyos sa pinagkatiwala sa iyo. At pag yun ay sinir mo, God will multiply the bread and peace. Amen? Amen po ba? Hello? Mukhang gabi pag uwi namin, nag-chat yung taga-alaga nanay ko. Tito Jimmy, wala na po gamot si Lelo, ha? Sabi ko kay Mrs. Ma, daan muna tayo sa pharmacy. Sabi ko, sige ka, bili ka ng gamot. Ibig sabihin, pwede mo sabihin, pati ako nagagamot, magsishare pa rin ako. No, there is a miracle when you break something bread from your hand. Ayun, umuwi. Mamaya, nag-video call na. Anak, salamat sa gamot. Pang 50 araw po yan binili sa'yo ng aking si Sugar. Di 50 days, wala siyang problema sa gamot. Amen? Amen? So ako, ang gagawin ko na lang, look unto heaven. Kaya makikita natin yung miracle is overflowing if you understand that the blessing of multiplication comes from the hand of Jesus. Hindi ka makukulang. Alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sabihin natin, alam ni Lord ang kanyang gagawin. Hindi ka nababawasan. Amen? Yung miracle ng peace sa Luke chapter 5. Ano ang sabi doon sa Luke chapter 5? Verse 1 up to 7. Walang mahuling isda si Pedro. Nang isda magdamag, wala pa rin nahuli. Pero nung sinabi ni Jesus sa kanya, sa Luke chapter 5 verse 4, bumalik ka muli sa laot at ikay manghuli. At yun nga, nakahuli ng maraming isda si Pedro. At itong maraming mahuli, anak, ipos mo nga ang Luke 5, 6, and 7. Wala doon sa ibinigay kong outline. Luke chapter 5, verse 6 and 7. Tingnan natin yung senaryo ng istorya na makikita po natin dito. Nung sumunod si Pedro, sumugod si Pedro, ano sabi diyan? Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit, sabi nga natin, ngunit, sinabi ninyo, ihuhulog ko ang aking lambat. Kasi alam ni Jesus ang kanyang gagawin nga. Pero ang kailangan, meron siya tinatawag na instruction. Sabi nga natin, instruction. Anong instruction ng Panginoon? Pumunta ka doon sa laot at pagkatapos ihulog mo ang lambat. Ito naman ang maganda kay Pedro, marunong sumunod sa instruction. Ano sabi niya? Dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang lambat. Hindi dahil sa sinabi ng sino man. Dahil sa sinabi mo. Kasi bakit kaya? Kapagkat alam ni Pedro, si Jesus ang nagsasalita, si Jesus control ang isda. Ano nangyari po ng verse sumunod? Kita niyo obedience? Sabihin natin, obey. Ano sabi diyan? Ganun nga ginawa niya. Sabihin natin, ganun ang gawin mo. Amen? Ganun ang gawin mo. So, ang ibig sabihin, there is a divine instruction na makakahuli ka. But this is my instruction. And after you hear my instruction, ano response mo? Anong gawa ni Peter? Ganun nga ginawa nila. Anong sabi? At, basahin natin, at, sabay-sabay tayo. At, okay, di ba? Sabihin mo, mapupunit. Pag sinabi mapupunit, overflow. Pag sinabi mapupunit, susweldo ka na, may pera ka pa. Sabihin natin, busog. Alam nyo, yan yung blessing ng Lord eh. Nako nyo po ba? Siya yan.
Pero minsan nalilimutan natin yung divine instruction ng Panginoon. And what happened? Tingnan natin. Nung marami nang nahuli si Pedro, ano po sabi? Sige, basahin po natin lahat. 1, 2, 3. Read. Okay, kita nyo? Nung maraming nahuli si Pedro, nagbawas. Kinaway niya yung kanya kasama. At ibinahagi, pero hindi nagkulang ang laman niya. Puno pa rin. Alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi siya nagbawas, lulubog. O sabihin mo, magbawas ka naman. Nakuha niyo? Hello? Bawas-bawas naman ng kaunti. Ay si Pedro, nung sinabi niya wala siyang mahuli, sumunod sa instruction ng Panginoon. Marami nahuli, puno. Hindi naman sinabi ni Pedro, abay, kanya-kanya na mahuli. Wala, akin to. Ako nagpuyat. Kita nyo, sabi, magdamag siya ng huli, pagod. Magpagod din kayo. Hindi ganun ang ugali ni Pedro. Hindi yon, hindi siya makasariling. Nagpagod ako, hindi magpagod din kayo. Hindi. Ang sabi niya, kaway. Sabihin natin, kaway. Kaway. Kumaway ka sa likod. Di ba? Kaway. Kasi alam niyo kung bakit? Pag may problema, kumakaway. Pastor, pag-pray mo kami. Pag may blessing, hindi man lang kumaway. Hello? Para bang dead man na lang. Yung cell group, Pastor Ira, pag-pray mo kami. Pastor Ira, Pastor Eli, pag-pray mo kami. Sinagot na ng Diyos ang lahat. Laging kumakaway sa mga cell leader. Nung pinagpala na, wala man lang kaway. Nasaan kayo? Huyo. Hello? Alam niyo, divine instruction always follow the multiplication. If you understand, the very secret of multiplication. If you understand. Kaya kung wala kang huli ngayon, sumunod ka lang sa instruction. Amen? Amen. At pag sumunod ka, marami kang huli, kaway-kaway naman. O sabihin mo, kapatid, kawayan mo naman ako ha. Hindi, nakit pa-Facebook, kasi bisan, nasa Facebook, pinagpapala ako. Kitang-kita sa Facebook, hindi naman maramdaman. Nako, niyo po ba? Hello? Amen. In other words, sabi mo, magparamdam ka naman. Alam niyo, I'm talking about families. Napakahalaga. And that is the blessing. Amen? Kasi, alam nyo, itong prinsipyong ito, akala ni Pedro, pag siya nagbahagi, mawawalan siya eh. Hindi niya alam, nung the more siya nagbibigay doon sa mga kasama niya, ay, akin na bang kamo? O yan. Ano sa bandang huli? Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka, ano pat halos lumubog ang mga ito. Hello? Ibig sabihin, habang ikaw ay nagsishare ng bread, kumakaway-kaway, hindi ka maubusan. God will multiply. God will multiply. Kaya sabi ko nga, for the 9 months, yung iba talagang hirap talaga sila sa dialysis. 3,000 weekly. Pero alam ni Lord na kanyang gagawin eh. At alam mo, dapat din ang gagawin mo. Amen? Amen po ba? In return, nakapagmi-ministeryo pa tayo. So let us proceed again. Buksan natin ang ating Bible sa Mark 6:33. Marcos 6:38. Sorry. Dito natin makikita yung another message. Ilan ang dala ninyong tinapay? Ang tanong. Tingnan nga ninyo, utos niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Ano ibig sabihin dito? Another point, the miracle always begin with what you have.
The miracle always begin with what you have. Do not measure for what you have. Pero lahat ng nasa kamay mo, kung anong meron ka, diyan magsisimula ng himala ang Diyos. Amen? Meron kang talino, nakapag-aral ka, may kaalaman ka, diyan ka ibibless ng Lord. Right? Amen? May talento ka, may sipag ka, may oras ka, diyan ka ibibless ng Lord. May kakayanan ka, diyan ka ibibless ng Lord. So, ibig sabihin, hindi tayo pwede paghanapan ng Diyos nang wala ka. I-start siya kung anong meron ka. At doon ka i-multiply. Kaya ano dapat mong gawin? You need to increase the things what you have. Focus. Lord, ito gagamitin mo. At yung iba nakarating na sa mga pangarap dahil yun ang dala nila. Yung talino, yung pinag-aralan, yung kakayanan. Amen. Amen po ba? Kung ilalagay naman natin sa bagay, o anong meron sila, 5 tinapay, 2 isda. So, Jesus multiply. Yung babaeng balo na namatay ang asawa, at ang gustong gawin po ng pinagkakautangan ay kuhanin ng anak upang gawing katulong bilang kabayaran sa kanilang mga utang. Ano sabi ng propeta? Wala bang naiwanan ng mister mo? Wala po. Naalala ng babae, meron po, gagapatak na langis. So yan ang meron ka. O ito gawin mo, sabi ni Elijah. Utusan mo ang iyong mga anak, umikot sa iyong paligid, manghiram ng basyong bote. Nagulat siguro yung mga kapitbahay. Dati ang hinihiram, boteng may laman. Pero nung oras na yung basyo ang kanyang pinahiram. At nung naipon na po yung boteng basyo, ang sabi ng propeta, yung instruction again, kaya don't forget the instruction. Ang sabi na yung propeta, magkulong kayo sa kwarto. Simulan yung buhusan ang mga basyong bote mula doon sa gagapatak na langis. Kung kayo kaya yung balo, nakita niyo yung gagapatak. Nakakita na ba kayo ng mantikang gagapatak? Yung pag ikitinuwarit yung ang tulo ay dahan-dahan. Amen. Amen ba? Sino nakaranas nun? Magpiprito kay gagapatak, hihintayin mo pa. Ganon po yung langis. So again, because God give the instruction, wala namang reasoning na ginawa yung babaeng balot, yung mga anak. Just to obey what the Lord said. Kaya sabi din ni Peter, dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang iyong lambat. So yung instruction dapat may kalakip na obedience. Amen? So nung ginawa nga, nagkulong. At anong sabi ng Bible? Binuhusan nila ng langis ang lahat ng basyo. At ang ganda. Tumigil lamang yung pagdaloy ng langis nung wala na silang lalagyan. At ang sabi ng propeta, bayaran niyo ang inyong pagkakautang. Nung nabayaran na. At ang sabi ng ganon, yung sumobra, itabi niyo. Nakaw niyo po ba? Amen? So makikita natin, God will multiply for what you have. Kaya do not measure the things or the small things you have. Huwag kang kabahan pagkakaunti na dahil magmumultiply yan. Amen? Hello? Huwag kang kakabahan. Alam mo na i-share ni Pastor Tim yung testimony ko nung nakaraan. Thank you. Kasi si Pastor Tim, sa amin niya na tumira. Sa amin lumaki yan. Kita nila talaga buhay namin. Pero countless of miracle ang aming naranasan. Na sa taas lang kami. Meron pa akong isang unforgettable miracles na hindi ko malimutan up to now. Si Stephanie, graduating, kailangan nilang dumalo na isang massive seminar sa UP Diliman kasama ang mga IT student. Ang kailangan niya ay 3,000 registration,
2 days, kailangan niya ng 2,000. Sinabi sa akin ng linggo, Sabado, wala naman. Sabi ko, Lord. Tapos si EJ, Papa, magbabayad po akong tuition. Hallelujah. Look unto heaven. Ang kailangan, magkano kailangan mo, anak? 3,000. Ikaw, EJ, 2,000. Okay. Ay, nung araw na yon, invited ako sa isang church sa Los Baños na hindi ko kilala ang mga attendees. Kilala ko lang yung pastor. So, nag-preach ako. Walang nakakaalam ng problem. Hindi, ipipreach ko yung problema ko doon. Hindi. Preach ako about winning soul. So, yung typical na nangyayari, pagkakatapos yung invited guest, pakakainin mo. So, ang ginawa ng pastor, punta muna tayo doon sa Grove, may KFC. Anong gusto mo? Jollibee, KFC. KFC na lang. So, kain kami doon, habang kumakain, may tumawag sa pastor. Pastor, kasama po niyo po ba yung ating guest speaker? O nandito katabi ko, naglalunch kami. Pwede ba dumaan kayo dito? Bakit? Kasi nung bibilang po yung finance, may nakita doon sa kahon na pangalan Jimmy Evangelista, Love Offering. Aba, may pangalan niya, di kanya yan. Pero ang tanong, sino nagbigay? Wala naman ako kakilala. At sabi ng treasurer, iba sobre. Wala naman sobre sa kanilang gano'n, kulay brown at kulay puti. Nakuha niyo po ba ako? Hello? Wala, kakaiba. So ang ginawa, pagkano, ayan, di punta kami, pagdating doon, Pastor, ito po yung love gift ko sa inyo, bisita namin kayo. Ito po yung galing doon sa kahon. Doon paglabas ko ng bae, yung crossing ng Kalawan, siyempre, tinigil ko yung kotse. Talagang chinipat ko. For God's glory. Yung isa, 1.5. Yun ang love gift. Sabi ko, praise God. Ito, patindi ito. Lord, alam mo kailangan ng aking panganay, 3,000. Alam mo pa kailangan ni EJ. 1.5 ito. Susurrender ko pa ito sa aking asawa. Pero alam niyo na binuksan ko, iyak ako. Ang laman ng sobre, 5,000. 5,000. Kaya alam niyo, nakagraduate yung mga anak ko. Totoo niyo, wala kaming business. Puro miracle. Si Nanay Bergie, alam niya, maliliit pa, magkakasama kami, di ba? Nila Buknoy. Si Nanay Virgie, kung pinaaral din yung mga anak, talagang lahat yan Nag-manicure, nag-makeup ng patay. Lahat inasikaso. Pero ngayon, praise God. So makikita natin, ang Diyos nagpapakilala sa atin, hindi lang tagapagligtas ang ating kaluluwa. Tagapagligtas din ang ating pangailangan araw-araw. And what we need is always trusting Him. At kung meron ka, wag mo i-make sure, Lord, kakaunti naman ito. Binless ka na, sumahod ka. Pagkatapos kasya ba ito? Nagreklamo pa tayo. Amen? Hello? O sabi mo, kung magkano man yan, huwag kang magreklamo. Magpasalamat ka kay Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kasi, yun ang point number 2. Miracle result of our thankfulness for the small blessing. Miracle result of our thankfulness for the small. Hindi yung malaki magpapasalamat ka, maliit pa lamang, alam mo na pasalamatan ng Diyos na nagbigay nito. Hello? Ay, alam ni Mrs. nung ako'y nag-full time sa church, magkano love gift ko? 800 linggo-linggo. O sige nga, sira ang computer. 800 linggo-linggo. Kaya alam ko lahat ang luto sa tulingan Kaya masyado na ako na allergy. Kasi pag ibinigay sa amin yung 800, pagkakasyahin mo yon. Baon ng bata. Bibili kang bigas, may matira ka. Ay, nung panahon yun, ako'y merong
mountain bike. Ayan, naabutan ni Pastor Tim yung mountain bike ko. Yun lang ginagawa ko panghayo. Bibili ako ng Lunes bibili ako ng tulingan. Ang gagawin ko, isasaing ko. O pagkasaing, kukuha ko na isa. May kalamansi. Salba na kami. Kinabukasan, tulingan, sinaing, ipiprito ko. Lagyan ko lang ng talong na may toyo, bistik. O ibang putahe, pero tulingan pa rin. Pagdating ng 3 araw, ipiprito ko, may nakitang kamatis si Mrs. na 3, iginisa kamatis, nagsarsya doon ng tulingan pa rin. Nakuha niyo po ba ako? So napadaan ako ng palengke, bumili ako ng gata, tapos may gulay, ika-Huwebes, ginata na may gulay na tulingan pa rin. Kaya nangati na ang katawan ko. Kaya ngayon, bawal sa akin ang tulingan na over. Kaya noon, gusto kong bumili ng pagkain na masarap. Walang ibili. Ngayon, may ibibili na ako, bawal naman. Ano ba yan? Gusto ko ng lechon, gusto ko nito. Kaya nung araw, yung mga anak ko, pag dumadaan kami tricycle sa Jollibee, nakatingin si Stephanie, Papa, tinatakpa ko, anak, huwag mo na amuyin. Ang gagawin ko kay Mrs. Ma, bili ka ng balugbog. O balugbog, yung pinakamura sa parte ng manok. Yung puro buto. Si AJ, hinahanap yung laman ni Papa, puro buto ito. Sige, amuyin mo. Amoy Chicken Joy. No? Nakuha niyo po ba? Lahat, kahit maliit na bagay, ipinagpapasalamat sa Diyos. And one day, ipakikita ng Diyos yung provision niya sa iyo. Kaya kung anong meron tayo ngayon, tiis. Kung anong meron ka, pagpasalamat ka. Mamuhay ka lang doon sa kaya mong, doon sa sweldo mo. Huwag kang mamumuhay na sobra-sobra. Kung kumikita ka na 1,000 isang araw, mamuhay ka sa 500. Amen? Hello? Kaya napakahalaga. You need to be thankful for everything. No? Kasi bakit? God give you according to what you have to manage. Sabi nga natin, to manage. Ang Diyos ay ibibigay sa iyo yung kaya mo lang i-manage. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Kaya mo i-manage ang 100,000 monthly? Amen? Amen? Kaya mo. Yes, Lord. Give it to the Lord. Yung para sa Panginoon. Kasi management eh. Amen? Amen. Give it to the Lord. Then, bless your family. Yung nanay at tatay mo. Na kahit mag-asawa na kayo, huwag niyo kalilimutan ang magulang to bless. Kasi Ephesians chapter 6, ang sabi ng ganon, honor and bless your parents. 2 blessing. Hahaba buhay niyo at yayaman kayo. O mga anak, gusto niyo umaman? Gusto niyo humaba buhay? O huwag niyo kalimutan ang magulang niyo. Kaya nung nakaraan, sabi ni Papa, sabi ni Kukay Step, AJ, huwag niyo nang padalan ang Papa niyo. God is enough for me. Bakit po? Pastor niyo na lang ang padalan niyo. Ay ikaw pastor namin, o sabay sa Bible, double honor. Napakamot yung dalawa. Di doblehin nyo. Kasi bukod sa magulang nyo ako, pastor nyo pa ako. Amen? O, tapatan tayo. Kayo ba pag susweldo nyo, binubukod nyo para sa Panginoon? Binubukod nyo para sa magulang nyo? Doon pa lamang makikita ng Diyos if you are trusted for the small things. Nakuha nyo po ba? O baka binubukod nyo kagad, nag-iipon tayo sa ating tour, kasi pupunta tayo ng Amerika, pupunta tayo ng Japan, doon ka agad inuuna mo distribution. Nalilimutan mo yung sa Panginoon muna. Nakuha niyo po ba? Second to the family. Then, hahatiin mo yung pizza pie sa gitna. Yung kalahati sa savings, yung kalahati sa daily need. Alam niyo ba ang Panginoon,
pag napagkatiwalaan tayo sa maliit, pagtitiwalaan tayo sa malaki? Yes. Subok namin ng Panginoon. Very transparent. Sa laki ng operation natin, kung magkano pumapak, ang order ko lagi kay Cathy, ilabas mo muna lahat. Ay alam, living testimony. Ilalabas muna yung dapat nilalabgip ng mga leader. O pagdating sa i-close muna, bahala na Diyos sa amin. Minsan nag-chat si Cathy kay Mama Susan, Mama, 800 na lang ang natira. Praise the Lord. Ang lagi ko sabi, nailabas ba lahat sa leader? Nailabas lahat. Okay. God. Kasi ako'y naniniwala, 37 years ago, no ako'y nagpastor until now, hindi ako pinagkulang ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Magugulat ka. Kaya sabi ng Lord, ginawa niya ito kay Felipe para subukin. Pero alam ni Lord ang kanyang gagawin. Alam ni Lord. Kasi sa pinansyal, ang bawat church sa San Pablo, may kanya-kanya kalakaran. May church na pagpasok ng tithes and offering, 60% sa pastor. Meron 50%. Sabi ko, ba, yayaman ng pastor nyo? O di ba? Kung naalagaan, pero sa atin wala. Wala akong porsyento. May karapatan ako na kumuha ko ng honorarium. Ibig sabihin, honorarium, 10% ng income ng church. Kung kayo nag-iika po, yung 10% sa akin bilang Melchizedek. Nakuha niyo po ba ako? Biblical yon. Pero I cannot implement my right to the Lord. Halimbawa, pumasa sa isang buwan ni 100,000, 10% na automatic. Bishop, ito po, Melchizedek. Pero ayan, I never initiate what is my right. Bakit? I look unto heaven. Nakuha niyo po ba? Amen? So, ganit siya itong miracle. May appointment ako, 10 puntahan ko doon, nagkasal ako, may nabigyan na 7,000. Nagkasal ako, may nagbigay 10,000. Abay, praise God. Amen po ba? Hello? Nag-dedicate ako ng bata. O, may nagbiglapi, 3,000. O, praise God. So, pandagdag ko ng gastos yun. Nakuha niyo po ba? Amen. Eh, sabi ko, yung operation ng church, sabi ko, kung magkano. Alam nila po, ang kailangan linggo-linggo kung magkano. Every per Sunday, malalaki lumalabas. Pero sabi ko, unahin. Pag medyo umaano na, nagchat-chat na finance, Mama, ano ba gagawin? O, sabi ni Bishop, ilabas mo muna lahat. Huwag yung problemahin. Mahirap. Huwag natin busalan ang baka habang sila'y gumigilin. Ibigay ang dapat ibigay. Kaya yung operation ng ating church, meron tayong mga binibigay. Yung pagkaon kay Caleb, gulok ni Caleb, krudo ni Caleb, sagot ng church yan. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya kung ako'y maramot, mga leader, wala tayong love gift, wala. Ito muna. Pero sabi ko nga, hindi. Kahit tayo may proyekto, diretso ang operation. Bakit? I look unto heaven. Amen? Sabi natin, tingin lang sa taas. Tingin lang sa taas. Kaya, magugulat ka. No? Sinishare ko lang what the miracle happening. No? Amen. Pagkakatapos ng dialysis, diretso kami sa ESE kasi sabi ng doktor, huwag ka magpapainit. Kailangan sa malibing na lugar, ikay maglakad-lakad for 4 hours. O, dinador ko sa ESE. Yung nga lang, tipid nga kami sa aircon sa bahay. Pag upo naman kami sa Sabore, ay binabayad ko labi yung card ko. Ay dito nagpapadala ang aking prinsesa eh. No? Pero alam niyo, nagugulat ako, testimony lang. Nung nakarami, nagpadala sa akin, hindi ko kilala. Bishop, nag-send ako sa account mo. Pandagdag sa gato, 6,000. Kaya sabi ni Mrs., oh, may laman pa ba ito? Sabi ko, hindi na uubusan yan. O, di ba? Nakuha niyo po ba? Kaya makikita natin, magugulat ka na lang. Kasi ang blessing ng Lord is not come from the east or west. Comes from the Lord. Kaya kung matututunan lang natin yung principle, maniwala kayo. Lahat kayo magte-testify. Amen?
Kaya sabihin nga natin, be thankful. Kaya kung anong meron tayo, maliit man o malaki, ipagpasalamat natin sa Diyos. And last one, miracle is multiplied when sharing is present. The more breaking, it will multiply. So nabanggit ko ito kanina, na yun po yung... Ano ang result? Punta tayo sa result. What is the result? Ang result nito yan, God give you to overflow. Sabi nga natin, overflow. Pag naranasan natin po ang blessing ng Lord sa mga instruction ng Panginoon, God give you overflow. Sabi natin, overflow. Higit pa sa iyong pangangailangan, ibibigay sa iyo ng Diyos. Sabi natin, ibibigay sa iyo. Pangarap mong bahay, ibibigay sa iyo ng Diyos. Yes. Kasi may divine instruction. Lagi ang Panginoon. At yung instruction na yon, binabantayan ng Diyos yun. Kaya the result is, meron kang overflow. Sabi natin, overflow. Aapaw ka. Bakit ka kaya? Naitanong nyo ba, ba't aapaw ka? Kasi bakit? Meron kasing naghihintay ng blessing mo. Unang-una, pamilya mo. Tama? Amen po ba? Pamilya mo. Kailangan masatisfy. Tapos, yung future nyo. Yung future. Kaya pag nag-overflow, ano sabi po ng Psalm 23? Sa aking pagtatapos. Ang sabi ng verse 23, verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemy. I have anointed my head with oil, my cup overflow. Sabi nga natin, my cup. Doon sa word na my cup is individual. Not our cup, not your cup. My cup. Kasi bakit? Personally, ikaw yung sumusunod sa instruction. Kaya personally, sa iyo ibibigay overflow. Okay, dito kayo tumingin. Sa dami ng tao sa Luke chapter 5, hindi lang si Pedro po tao doon. Hindi. But kay Pedro, i-demonstrate ang overflowing peace. Bakit? Kasi yung bangka ni Pedro ipinahiram kay Jesus. Yung bangka. Sabi ni Jesus kay Peter, kaninong bangka ito kay Peter? Pwede bang sumakay ako dyan at put me a little from the shore? Doon sumakay si Jesus sa bangka ni Pedro. Ipinagamit niya kay Jesus. Kaya, nung kailangan na ipakita ang himala, yung tao may-ari ng bangka, ipararanas ko sa iyo ang overflow. Means individual. Sabi natin, do it personally. Hindi ka magkukulang. Hindi ka magkukulang. Kaya in the presence of your enemy, not only in your enemy, in the presence of your family, in the presence of your colleague in your trabaho, in the presence of your kapitbahay, ipakikita ng Diyos ang pagkakaiba mo. Amen? Nakuha niyo po ba? Sabihin nila, sa mga anak mo kakaiba yan. Lulutang at lulutang yung presensya ng Diyos pag pinag-uusapan ka. Kasi alam niya na ikaw ay nagre-response doon sa hamon ng Panginoon. Nagpapasalamat ka. Kaya in closing to everyone, God's meeting our need with leftover, the result. God meeting our need with leftover, the result. Bukod sa natugon ang pangailangan mo, may sobra pa. Sabihin natin, sobra pa. God meet our need with leftover. Ano yung leftover? 12 basket. May nagtanong sa akin, Bishop, ba't 12? 12 basket because enough for the 12 months in 1 year. Wow. So sabi mo,
nakahanda na pala 1 taon ko. May sobra pa. Kaya, doon sa maliliit na bagay, magpasalamat tayo sa Panginoon. And last one, following divine instruction, give it to the fullness of God's blessing. Divine instruction. Sabihin natin, divine instruction. Ang Diyos lagi may sinusunod na instruction at ibinibigay. I close to this short history. Kilala niyo si Noah? Noah is a man who obey the divine instruction from the Lord. Hindi naman pwedeng ilayo si Noah katulad din ng ibang tatay na may pangarap sa buhay. During that time, si Noah isa lamang na may pamilya. Si Noah, kilala niyo, di ba? Kung sa kalipunan natin, maraming tatay na may pangarap din. At bigla kinausap ng Diyos, Noah, listen to me. Gumawa ka ng arko. Siguro, nung mapakinggan niya, Lord, may plano ako. Gusto ko rin magpagawa ng bahay. Gusto ko rin bumili nito kasi mga kaibigan ko, plano nila magkaroon ng bahay, magkaroon ng sakyan, lahat. Kung atin dadaling sa henerasyon ngayon, ha? Pero iba, sabi niya kay Noah, gumawa ka ng arko. Ha? Paano na yung sarili kong pangarap? Paano? Listen to this. Noah's obey the divine instruction. Nagtayo siya kasama ang pamilya, mga kahoy, hanggang sa pamilya binuo ang arko. Samantalang gumagawa sila, pinagtatawa na sila nung kanyang mga kumpare, kung may kumpare siya, Noah, abalang-abala ka dyan. Sira ulo mo, tinan mo, o sinasabi mong babaha, ang layo. Ito mo kami, may sarili na nito. Tamo kami, may sarili na nito. Tamo kami, meron na nito, sabi ni Noah. Para makaunting inggit, meron siya. Pero sabi ng Lord, no, Noah, tapusin mo arko. For 120 years, to be exact, ito ngayon. Siguro yung iba nagyayaman na. Nakuha niyo po ba? Still pa rin, maggawa ka ng arko. Ito na ngayon. Ayaw maniwala ang tao dahil sa kasamaan, dahil sobrang pagtingin sa mga pansariling kalalagayan, nagkasala nila at nalayo sa Diyos. Ito na ngayon, yung baha. Biglang nahati ang lupa. Nasaan kaya yung bahay ng mga kumpare niya? Nasaan kaya yung mga ari-arian ng kumpare niya? Samantalang nilalamon ng tubig ang lahat, lumulutang ang bahay ni Noah. Hello? Habang lumulubog ang dati nilang mga pangarap na pansarili, lumulutang naman ang pinagawang arko kay Noah. Gustong buksan ni Noah. At sabi ng Diyos, hindi sila nakinig, magpasok ka na may iba't ibang uri ng hayop. At the history speak, nagunaw ang daigdig dahil sa baha. Hindi naman masama yun na tuparin natin ang ating pangarap. But we must balance for our life here on earth and our life in eternity. That Jesus Christ can save everyone. Amen? Kaya Life Family, consider it as a divine instruction. Look unto God every minute of your life. And God will show you the multiplication of miracles over your possession, over the things you have, even the good future, ipahanda ng Diyos sa bawat isa. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Kada umaga, wherever we are,
A little step sa inyong bahay. Tumingala ka lagi sa langit. Lord, salamat sa bagong umaga. Salamat, dinuduksungan mo ang aking buhay. Salamat, hindi mo pinagkukulang. Salamat sa magandang kalusugan ng aking anak, ng aking pamilya. Salamat. Pag tumanggap tayo ng blessing, Lord, hawakan mo ito. Ikaw ang magmumultiply nito. Alam mo ang aming bayarin. And God will multiply. Shall we raise our hand? Oh, we bless your name, Lord. Shall we sing that song? With my lips, I will praise you. With my heart. Oh, thank you. Revisit the origin of our life. God's identity. God surely blessed everyone. Oh Lord. I will bless thee with my mouth. I sing your praise with my eyes. I long to see you. Show me your face. With my ears, I long to hear you. With my hands, I long to touch you. With all my heart, I surrender to you. Let all that is within me bless your Sing it again with my lips. Raise your hand. With my lips, I will bless thee. With my mouth, I sing your praise. With my eyes, I long to see you. Show me your ways. With my ears, I long to hear you. With my hands, to touch you. I surrender to you. Let's hymn the song. Salamat na kila Diyos.
nagbigay ka sa amin ng divine instruction for everyone that we may experience provision from heaven. Binigyan mo kami ng isang tutularan nang hinawakan ko 5 tinapay at 2 isda. Tumingala ka sa langit at nagpasalamat. Maratnan mo kami at makita araw-araw na nagpapasalamat. Maliit mang bagay ang meron kami. Ito'y pagpasalamat namin sa iyo. At gawin mo kami mabuting katiwala sa lahat na habang binibreak po namin ang bread na sinishare namin ito, hindi kami nauubusan. Ito ay nagmumultiply. Father, I pray sa lahat ng life in Christ, lahat ng may mga pangarap at plano sa buhay, may natirang 2 basket sa himala ng 5 tinapay at 2 isda. Dahil alam mo sa loob po na 12 ito ay 12 buwan, 365 days, nabubusugin mo ang iyong mga anak. Walang magkukulang. In result of every instruction, we will experience overflow. Higit sa aming inaasahan ang ibibigay mo. Lord, itinatas ko ang bawat pamilyang narito. Continue, Father God, to take over their resources. Ano man ang plano nila, magtrabaho sa ibang kumpanya, naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, at pupunta sa ibang bansa. Alam namin ang sinabi mo. Alam mo ang iyong gagawin. Sinusubukan mo lamang ang aming gagawin. Itinataas ko sa iyo, O Lord, ang buong life family, ang mga tatay ng tahanan, ang mga nanay ng tahanan, na dala-dala at pasampasan ang responsibilidad ng buong sambahayan. Katulad mo, nung nakita mong dumaragsa ang maraming tao, ika'y naging concern sa ipapakain sa kanila at ginawa mo ang lahat. Kaming mga ama ay concern, ang mga magulang ay concern sa araw-araw na pangailangan ng kanilang mga anak. And Father God, today, tumitingala kami sa kalangitan. Ikaw ang tutugon at maghihimala sa bawat isa. Inihahandog ko sa iyo ang lahat. At mula sa araw na ito, makakaranas kami ng kabusugan, overflowing from your blessing. In Jesus' name, amen and amen. God bless you.